Isa sa mga Pinoy boxer na tahimik lang, pero malupit pala ang kwento sa likod ng tagumpay. Siya si Marlon Tapales. Akala ng marami simpleng boksingero lang. Pero ang totoo, ganito na pala siya kayaman ngayon. Sa video na ito, alamin natin kung paano siya nagsimula sa hirap na naging world champion. At kung gaano nakalaki ang naipundar niyang yaman. Lumaki si Marlon Tapales sa Lanao del Norte, sa isang simpleng pamilya. Bata pa lang, mahilig na siyang makipagsuntukan. Hindi dahil sa gulo, kundi dahil gusto niyang makamit ang respeto at makatulong sa pamilya. Sa kaniyang murang edad, pinasok niya ang boxing bilang pag-asa. Tulad ng maraming Pinoy boxer, nagsimula siya sa maliit na bayan. Minsan, 500 pesos lang kada laban. Minsan pa nga ay wala. Pero sa likod ng bawat suntok, may pangarap si Marlon na balang araw, iaangat niya ang pangalan ng kanyang pamilya mula sa kahirapan. Dahan-dahan niyang pinatunayan ang galing sa ring. Sa mga unang laban, madalas pa siyang ma-underestimate dahil tahimik lang siya. Pero nang makarating siya sa international stage, iba na. Doon na siya nakilala bilang The Nightmare Tapales. Noong taong 2016, nakamit ni Tapales ang WBO Bantamweight World Title matapos talunin si Pungluang Sorsinyo sa Thailand. Grabe ang laban na yon. Natalo man siya sa unang round knockdown, pero bumawi siya at tinapos ang kalaban sa round 11. Pero hindi puro tagumpay ang kwento ni Tapales. Matapos maging world champion, nawalan siya ng titulo dahil sa bigat ng timbang. Hindi siya pumasa sa weigh-in. Para sa iba, doon na matatapos ang karera. Pero para kay Marlon ay hindi. Pinatunayan niya ulit ang sarili. Sa tulong ng disiplina at paniniwala, bumalik siya sa ring at muling sumikat. Isa sa mga pinakatampok na laban niya ay noong nakalaban niya si Naoya Inoue. Na kahit talo, ipinakita niya ang puso ng isang tunay na mandirigmang Pinoy. Hindi man kasing laki ng kinikita ni Pacquiao, malaki pa rin ang naipon ni Marlon Tapales. Ayon sa mga boxing analyst, umabot sa $500,000 hanggang $1 million ang kabuuang kinita niya sa mga major fights niya. Sa Pilipinas, yan ay mahigit 50 million pesos. Malaking bagay na, lalo na kung galing ka sa hirap. Sa ngayon, mayroon na siyang sariling bahay, negosyo at mga sasakyan. May mga ulat pa nga na nag-invest siya sa mga property sa Mindanao. At higit sa lahat, nakatulong siya sa pamilya. Isa yan sa pinakamagandang kayamanan. Ang nakakabilib kay Tapales, hindi siya nagyayabang. Simple pa rin ang pamumuhay niya. Hindi mo akalaing milyonaryo. Mas gusto niyang tahimik, kasama ang pamilya at magbigay inspirasyon sa mga batang nangangarap maging boksingero. Kung makikita mo sa social media, bihira siyang mag-post ng mga luho. Pero kapag may laban, todo bigay. Kaya nga tinawag siyang silent killer. Hindi maingay, pero palaban. Maraming kabataan ang tinitingala si Marlon Tapales bilang inspirasyon. Isang patunay na kahit tahimik ka lang, pwede kang maging matagumpay kung may disiplina at determinasyon. Kung dati, nakikitulog lang siya at halos walang makain, ngayon ay isa na siya sa pinakamatagumpay na Pinoy boxer na nakilala sa buong mundo. Kaya kung minsan maramdaman mong mahirap ang buhay, isipin mo si Marlon Tapales ay tahimik, pero porsigido. Hindi kailangang magyabang para magtagumpay. Ganito pala kayaman si Marlon Tapales. Pero higit sa pera, ang yaman niya ay ang respeto at inspirasyon na ibinibigay niya sa bawat Pilipino.